Nagsimulang sumali sa quiz bee. Oh. Domain and range na. Malinaw ba? Klaro ba yung image? Sinalihan. Nagpa-blurred. Hindi mo na matandaan, Mommy. Yan. Ano po yan? Nababasa ba? Ano po yung dala sa bag? Sa domain and range, no? So, yung domain, set to ng x values, di ba? Set of x values. Ibig sabihin, makikita mo yan sa x-axis. Tapos yung range, yung sa y. Ngayon, kung meron kang table, alam ko marunong na kayo nito sa table tsaka coordinates. For example, meron kang coordinates na 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, para masabi mo kung ay function pala yan sa function. Halo-halo na talaga pinagsasabi ko eh. So, ito yung mga domain mo. Itong 1, itong 3, itong 5. Ito yung mga domain. 1, 3, 5. Kasi ito yung mga x mo sa mga coordinates. Diba xy yan? Diba xy yan? Ganun yun. Kung table naman, ganun din. Kunin mo lang yung mga x and y para sa domain and range. Ngayon, pag sa graph naman kasi, madali lang ito intindihin sa graph. Pag gamit yung graph. So, let's say, kunyari, meron tayong graph na let's say, linear lang. Ito, negative 1. Tapos, meron tayong yan, pag ganito lang kunyari. Straight lang pataas. Okay? So ngayon, sabi nga natin, anong coordinates na itong dot natin? Itong dot. Anong coordinates na itong point? Ano yung coordinates ng point na to? Anong coordinates? Ibig sabihin, baliktad. Negative 1, 0. Negative na nga eh. Negative 1, 0. Kapag nasa x-axis, tandaan po ha. Kapag ito yung x-axis, yung horizontal. Ito yung y-axis, yung vertical line. Kapag nasa x-axis yung point, ibig sabihin yan, sa x and y mo, yung y ay 0. Okay? Kapag naman nasa y-axis yung point, let's say nandito. Ito yung another graph natin. Yan, nandito. Let's say ito ay negative 1 din. So, kapag nasa y-axis yung point, ibig sabihin yan, kung meron kang xy, yung x mo doon ay 0. In this case, ang coordinate nito, ang ordered pair nito ay, anong ordered pair nito? Ito. Anong ordered pair? Ito. Ito. 0, negative 1 yan. Ngayon, titingnan mo naman na, kukunin naman natin yung domain. Tandaan. O pwede kang gumamit na ito kapag may graph ka. Gamit kang ballpen. Pag domain ang hinahanap mo, pag domain, i-move mo, move your pen from left to right. Ibig sabihin, from left to right. Left. Ito yung left, di ba? Right. Pag ganon. Ngayon, titignan mo kung ano yung unang tinamaan ng pag-move mo. For example, dito, tandaan yung domain, yung x yung kinukuha natin na yung x values. Ayun, si Dre. So, ngayon, pag nag-move tayo ng pen papuntang right, unang tinamaan niya yung dot. Ngayon, ano ba yung x coordinate ng dot mo? 'Di ba? Ito yung x. Ito yung y. Ibig sabihin, dahil domain yung kinukuha natin, yung kukunin natin dito yung negative 1. So, magkakaroon ka dyan ng negative 1. Ngayon, proceed ka na ulit. Pag diniretso natin yung ballpen natin pag move, tatamaan naman niya yung arrow.
Kapag yung arrow yung tinamaan, it's either infinity positive Nung una ko sumali or negative infinity. Pero alam naman natin kasi na kapag nandito tayo nagmo-move ng numbers, nagiging positive yung mga numbers mo. Tapos kapag nasa kabila naman, magiging negative. So dahil nga, papunta tayo dito, ito ay magiging positive infinity. So dapat magkaroon ka ng positive infinity dyan. So ngayon, mayroon ka pang dapat tandaan. Tatandaan mo dapat yung pinagkaiba ng shaded na dot sa hollow or sa hole, no? Kasi magkaiba yung ginagamit dyan na symbol. Tandaan, kapag shaded yung point, ang ginagamit dyan ay bracket. Ibig sabihin, ito ay inclusive. Pag sinabi nating inclusive, kasali siya sa part ng solutions. Ibig sabihin, kung ito yung negative 1 mo, tas shaded to, ang ilalagay mo dito na symbol ay bracket. Kasi part yan ng solution. Tapos, pag infinity naman yung symbol, lagi yang parenthesis. Okay? Ngayon, kung whole naman or hollow, ito yung parenthesis. Ngayon, ibig sabihin kasi niyan, exclusive. Pag sinabi nating exclusive, hindi kasali. Okay? Another way para malaman mo kung shaded or hollow. Kapag meron kang inequalities like greater than or equal or less than or equal, shaded ang itsura niyan. Ibig sabihin, pag naggamit ka ng notation, dapat naka-bracket. Okay? Kasali yung number na nandyan. Kapag naman greater than or equal or less than lang, ito yung magagamit mo to sa piecewise. Matik yan. Ito dapat alam mo to. Kapag may or equal, shaded, bracket, inclusive. Walang or equal, hollow, parenthesis, exclusive. Hindi kasali, kasali. Basta alam na yan, ganun lang yun. Ngayon balik tayo dito. Ngayon punta tayo sa range. Yung range naman, ang move naman ng pen mo is from bottom to top. Ang pag-move kasi Y yung hinakuha natin. Ibig sabihin, sa Y axis, di ba? Ngayon, pag ganun tayo, pag ganun na pataas. Ito yung graph natin. Ito lang. Disregard natin ito nasa baba. Ito lang. So, kapag diniretso natin to, bottom, anong unang tinamaan? Diba yung point? Ngayon, ano yung coordinate ng Y doon? Diba yung Y natin dito ay 0 sa point. Kasi negative 1, 0 yun. So, ibig sabihin, meron ka dyang 0. Tapos, didiretso tayo ulit. Pag diniretso natin yung pen, tatamaan mo tong arrow. So, tandaan, kapag nasa y-axis ka naman, yung nasa baba ay mga negative numbers, therefore negative infinity yun. Pag yung nasa taas naman ay positive infinity. So, dahil nga nasa taas yung arrow mo, positive infinity. Ngayon, anong ilalagay natin na symbol sa gilid ng mga net? Ito. Tandaan, dahil shaded, ito ay bracket. Kapag naman infinity, parenthesis. Ito na yung tinatawag nating notation ng graph na to. Ngayon, proceed tayo dito kung naintindihan yun. Kung naintindihan ha. Okay. Punta tayo sa domain. So, ano yung domain ng to? Sige nga, kung naintindihan. Anong domain na itong graph? Itong graph na to ha. O, innotate natin. Notation ang gagamitin natin. O, dapat ganito yung itsura nila. Notation. Si Ate Resty.
siyang nagtatrabaho sa akin. And then Jeka, who's my hairstylist, 10 years. Oh, anong sagot? Negative 1, negative infinity ba? O, gamitan mo ng pen. Pen, kasi ano bang gagamitin natin? Di ba ano? Move your pen from left to right. Pero ang pinakamagaling ito. Left to right ang pag-move ng pen. Ano ba si Cheska? O, dali. X values ang kinukuha natin. Muntik na. Diba sa coordinate natin ng whole, ito yung X, ito yung Y. Kasi domain yung hinahanap natin. So ngayon, ano magiging ano niya? Ilatisin mo ng tamang sagot. Wala pang tumatama. Ng 50,000, protect your money. Bawas pala bawas ng 5,000. Uy, isin nyo. Wala, hindi naintindihan. Sayang naman explanation ko. Hindi nyo naintindihan pala. Napasimple ko na nga eh. Kasi na joke ha. Left to right. Left to right. Left. Tapos ba yung left nyo? Di ba ito yung left? Ito, yung left nyo. Ito, itong dito, left. Ayun, tumawa rin. Tama to si ano. Basta, ang hirap basahin ng pangalan. So, left natin, unang tinamaan niya yung arrow. Dahil yung arrow mo is pababa, ito x-axis negative yun. Ibig sabihin negative infinity yan. Tapos pag diniretso natin yon, tatamaan tong point, which is yung 0, negative 1 natin. Ngayon, dahil domain yung kinukuha natin, dapat yung x values yun, which is 0. Ngayon, lalagyan na natin siya ng bracket or parenthesis. Tandaan, kapag infinity, parenthesis. Kapag naman hollow, parenthesis. So, ito yung domain. Pagdating naman sa range, ano yung range natin? Pag range, sabi natin, bottom to top. Yung unang tinamaan, yun ang uunahin mong ilagay. Kuya, di ba di counted yung di naka-shade? Opo, kaya po siya parenthesis kasi excluded yung number na yon. Magandang araw po. Ako po si JP de Guzman, taga Quezon. At naniniwala naman Naintindihan na ni pare ko yo. ng Diyos. Bottom to top. Pag minove mo yung pen mo, bottom to top, unang tatamaan etong arrow na to. Continuous to pababa, which is papuntang negative number. Therefore, negative infinity pa rin yan. Ngayon, titamaan mo na yung point, which is eto, at ang coordinate na to is 0, negative 1. Ngayon, dahil domain yung kinukuha, ay range yung kinukuha natin, ang kukunin nating coordinate is yung negative 1. Ngayon, patapos kasi kailangan pala dyan ng parenthesis or bracket. Dahil ito ay hollow, yan ay parenthesis. So, yan yung domain and range. Eh di don't, you can skip. Dami-dami pwedeng panoodin eh. Hindi ka naman pinipilit. Eh di wag, di ba? So let's say meron tayong point na to. Tapos 1, 2, tapos 3. Hanggang dito. Yan. Ito, anong coordinate na ito? Ito ay si Ekan dito na 3, 3, that's correct. Ito, anong coordinate na ito? Anong coordinate na ito? 0 kasi origin. Yan, ayan na, nagets na natin. Ang pangit naman ang given ko. Parehas ng numbers. Anyways. Mali yung game din. Okay na yan, sige. Tingnan natin kung naintindihan. So, ano yung domain natin? Tsaka range. Given yung graph. So, yung domain natin, ano?
Gawin nyo sa ano sa notation. Dali. Madali lang to kasi domain and range lang naman. Tas parehas pa ng numbers. Ako po si Marilyn Villamayor ng Antipolo, Rizal. At ako po ay naniniwala. That's correct. Parehas yung domain and range natin. You'll never know what you're gonna get. Nakalimutan. So, di ba yung domain, left to right? Tapos yung range, bottom to top. So, yung domain natin is from 0, which is included. Tapos, yung 3, na hindi kasali. Bracket yung 0 natin na kasi shaded siya. So, ganun din sa range. 0 and 3 rin. There is truth. Kasi left, top bottom, 0, tapos punta ka ng 3. Ngayon, ibahin natin, pangit, 0 and 3 rin. There is truth. Kasi left, top bottom, 0, tapos punta ka ng 3. Ngayon, ibahin natin, pangit ng given eh. So, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Let's say, ito yung graph natin. Parabola. Okay, Opens right. Okay? So, what is the domain and range ng parabola natin? Opens right. So, ang domain is from left to right, di ba? Left to right. Kung ano yung unang tinamaan, kukunin mo yung x coordinate nun. So, para hindi ka mahirapan, kunin mo muna yung coordinates nito. Ano ba yung coordinates nito? Na itong point mo. Para hindi ka na mahirapan ng pag-compute. Ito ay 0, negative 4. That's correct. Kasi, nasa y-axis tapos negative. So, 0 yun yung ano natin. Yung x value. So, ito yung x, ito yung y. Ngayon, hinahanap natin yung domain. So, yung domain dapat yung x value. Left to right, yung pag tawag dito, pag move ng pen. So, ano na magiging sagot? ano sa tingin mo? Ito ay isang tanong kada round. Dito sa round 1, 4. Last chat mo na yan. Dito sa iniisip mo tayo, maaaring tanong. Ibig sabihin, 4 ang tama, 3 ang mali. Ano na? Ano sa tingin mo? So, di ba left to right? So, left to right kasi domain. So, unang tinamaan mo yung points. So, 0 yun. Tapos, sunod mo yung, diretso mo yung pen mo, tatamaan niya yung arrow. So, dahil papunta dito yung arrows, which means positive infinity yun. Okay. So, ngayon, puproceed ka dito kung shade, kung bracket or parenthesis. So, dahil nga shaded tong dot mo, ito ay bracket, tas parenthesis. So, ano naman yung sa tawag dito? Range. So, yung range, ano yung tsura? Negative 4 to positive infinity. That's correct. Okay? Ayun ba yung sagot? Hindi. Kasi pag ganito yung graph mo, di ba? Continuous to pababa. Kasi parabola. Di ba ang parabola, continuous lagi siya? Continuous din dito. Umaangat, ito umaangat. Ito bumababa. So pag inano mo kasi to, di ba, bottom to top. So tatamaan mo tong arrow. All real numbers. Ibig sabihin, infinity, negative kasi pababa yung numbers. Tapos, pag diniretso mo siya, tatama siya dito. Pero hindi naman ito yung unang tinamaan, di ba? Ito yung unang tinamaan ng graph mo, ay ng pag-move mo ng pen. So, negative infinity, pag diniretso ka, tatamaan niya ulit itong huli. Which is, pataas yung number. Positive infinity. Or all real numbers. Yung range. Hindi ka dito mag-stop ha. Nagkataon lang dito kasi na
X yung kinukuha natin. Kaya ito yung unang tinamaan pagdating sa domain. Pero pagdating kasi sa range, ito yung unang tatamaan pag minob mo yung pen mo. Munching, letter G. Anyways, kung naintindihan nyo, edi maganda. So let's say another example kung naguluhan. So let's say meron tayong graph. Ganito. So ito, ang graph na to ay Letter C for short. Thank you, Jose. quadratic. Yan ay quadratic. Moving on, letter C. Ewan. Basta na yan. Ganyan yung graph. Letter G. Ano ba tawag dito? Limutan ko na. So anong coordinates na itong point natin? Ay, square root. That's correct. Ito ay hindi. Baliktad area. Kapag nasa x-axis yung graph, yung 0 yung y mo doon. So dapat negative 2, 0. Sila yung mga familiar sa akin Okay. na parang napapanood ko dahil yung Anyways, proceed tayo sa domain and range na itong graph na to. So yung domain na ito ay ang pag-graph ay from left to right pag domain. So alam na natin to. Paano yung domain? Domain is negative 2 to positive infinity. The 2 is included kasi shaded. So negative 2 to positive infinity. While the range will be, ano yung range natin? Yeah. 16 and above. Included. Eh, si Sir Monching, ilang taon siya nag-start So yung range ay pumasok sa taas? hindi. Yung nasa likod, si... Oo. Letter U. Ayaw mo kay Munching? X and Y, di ba? Hindi po, ayaw ko po siya. Range natin is 0. Tapos positive infinity. Hindi sila parehas kasi X and Y, Kami ni Jeka yun. di ba? O, ganun yun pag graph. Madali lang siya pag binamove mo yung pen. Yes po. Anyways, okay na yun. Hanggang lang naman yun eh. So,